Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Bilang Santor. Tubong Leyte pero nakatira ko ngayon dito sa Quezon City. Sadyang napakarami ko nang pinagdaanan sa buhay. Grade 2 pa lamang po ako ay namatay na ang aking ama, kung kaya't binuhay kami ng aking ina ng mag-isa. Nagtatrabaho siya noon sa isang hotel bilang chef. Sobrang naawa na ako sa aking ina dahil madalas ay nakikita ko siya na umiiyak. Dahil siguro sa pagod at sa lungkot sa pagkawala ni Itay. Kaya naman bilang ganti sa mga hirap ni inay, ay nagsumikap talaga ako sa pag-aaral. Kaya hindi naglaon ay nakatapos din ako. Pero Papa Dudut, ewan ko ba kung kailan nakagraduate na ako ay nagsimula ang napakaraming pagsubok sa buhay ko. Nag-apply ako noon sa isang company pero 200 lang ang sahod ko. Kaya nag-resign na lamang ako kinalaunan. Pagkatapos ay natanggap naman ako sa isa pang company pero halos 300 naman ang sahod ko kada araw. Kung kaya't nag-resign na naman po ako. Namasukan din po ako sa isang kilalang bake shop chain. Pero hindi ko po nakayanan dahil ang sasama naman ng ugali ng mga regulars doon. Papa Dudut, kung saan pa nga ako nakitira dito sa Maynila para makapaghanap lamang ng magandang trabaho. Pero sadyang hindi ako pinagpapala dahil hindi ako makahanap ng magandang trabaho. Kinalaunan ay sinubukan kong magtrabaho noon sa ibang bansa. At nabigyan naman ako ng pagkakataon na ma-hired sa isang paramedics sa Oman. Akala ko ay mabubunutan na ako ng tinik. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil isang araw pinatawag ako sa agency dahil meron daw silang mahalagang sasabihin sa akin. Sinama ko noon ang girlfriend kong si Dion. Pagpasok pa lamang sa opisina ay hindi ko na napigilan noon ang aking kaba. Buti na lamang at palaging pinapalakas ni Dion ang loob ko. Good afternoon, sir. Bate ko sa staff ng agency nang ipatawag na niya ako sa kanyang desk. Mr. Cadaraw, pasensya ka na kung pinaghintay ka namin. Malungkot na response niya sa akin. Dahil doon ay lalo akong kinabahan. Ayos lang po yun, sir. Nga po pala, kailan po ako makakaalis papunta ng Oman? Ano po palang nangyari? Bakit hindi po ako natuloy na umalis papuntang Oman nung isang linggo? Tanong ko sa staff ng agency na nagpa-process ng application ko. May masamang balita po ko sa inyo, Mr. Cadaraw. Kayo po hindi kayo natuloy nung isang linggo. Nagkaroon po ng problema sa magiging employer ninyo sa Oman. Nag-back out po sila. Inform niya sa akin. Nagulat at nanlumo naman ako sa mga narinig ko. Pero paano na ako? Makakaalis pa ba ako? Tanong ko pa sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Makakaalis pa naman po kayo. Pero hindi pa po sa ngayon. Maghahanap pa po kami ng ibang employer na para sa inyo. Aniya. Pero sir, kailangan ko na pong umalis. Kailangan ko na po ng pera. Baka pwede po ninyo kong isingit sa iba. Pakiusap ko sa staff ng agency. Hindi po pwede, sir. Tipid niyang sagot sa akin. Ngunit hindi pa rin ako nawala noon ng pag-asa. Kaya nagmakaawa na ako noon sa kanya. Malaki na kasi nagagastos ko para lang makaalis ako. Sa pagkukumpleto pa lang ng requirements ko mahigit 10,000 nang nagagastos ko. Baon na ako sa utang. Pasensya na po talaga, sir. Pero wala po akong magagawa. Yun lamang ang naging sagot niya sa akin. Pagkatapos noon ay halos maiyak akong lumabas ng opisina. Sinalubong naman ako ng aking girlfriend. Dion, hindi na ako makakalis, nag-back out daw yung employer ko sa Oman. Kwento ko sa kanya. Ayos lang yun. Huwag kang mag-alala doon. Mahanapan ka rin nila ng trabaho.
Huwag kang sumuko, okay? Pampalakas ng loob ni Dion sa akin. Parang gusto ko na nga sumuko, Dion eh. Malungkot at nanghihina kong sagot sa kanya. Binuhos ko na ang lahat ng lakas at panahon ko dito. Kasi buong kumpiyansa ko noon na makakalis na ako, pero tingnan mo. Nasayang lang ang lahat. Tapos Dion, baon na baon pa ako sa utang. Paano ko mababayaran yun? Hindi ko na alam ang gagawin ko, sa totoo lang. Pinipigilan kong umiyak noon sa harapan niya, pero hindi ko mapigilan. Pagsubok lang yan sa iyo ng Diyos. Sabi ko nga sa iyo, ano man ang mangyari, magiging positibo ka lang dapat. Makakalis ka rin at makakapagtrabaho. Pahayag naman sa akin ng aking girlfriend. Papadudot halos mawalan ako ng pag-asa noon. Pakiramdam ko ay pinagsakloban ako ng langit at lupa. Nang mga panahon na yon ay hindi ako swerte sa paghahanap ko ng trabaho. At kung mapasok man ako ay nagkakaroon ng malaking aberya kung saan ay natatanggal ako o hindi naman kaya ay napipilitan ako mag-resign. Buti na lamang at naroon noon ang girlfriend ko para damayan ako. Dahil sa kanya kaya hindi pa rin ako sumuko sa mga pagsubok na dumarating sa akin. Pero hindi man ako swerte pagdating sa karir, ay masasabi kong swerte naman ako sa aking buhay pag-ibig at dahil yon sa loving girlfriend ko. Ngunit sa isang relasyon, walang hindi dumaraan sa mga pagsubok. Silosa si Dion. Okay lang naman sa akin yon noong una dahil wala naman akong ginagawang masama na ikakasira ng relasyon namin. Pero sa paglipas nga ng panahon ay palala ng palala si Dion. At inaakusahan niya ako ng mga bagay na hindi ko naman ginagawa. Nagtatampo ka na naman ba sa akin? Bakit? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo, hindi ba? Teka, huwag mong sabihin sa akin na nagsiselos ka ulit. Tanong ko sa kanya nang mapansin kong tila wala siya sa mood. Yan ang gusto ko sa iyo hindi ka manhid. Sarkastikong sagot niya sa akin. Kung ganun sino naman ba yung pinagseselosan mo? Tanong ko kay Dion habang sinusubukan ko siyang lambingin. Agad naman niyang sinabi ang rason ng kanyang pagsiselos. May nag-text sa iyo babae. Nabasa ko kagabi. Sino siya ha? Sino si Annie? Naku, huwag mong pagsilosan yun. Kaibigan ko lang yun. At saka may asawa na siya no? Bukod pa doon hindi ko rin siya magugustuhan. Bakit? Ayaw mong umintas pero kung makikita mo lang si Annie, sigurado ako, hindi ka na magsiselos. Naku, hindi ko siya matatay pa no? Ikaw lang kasi ang love ko. Sagot ko sa kanya. Sus, wag mo nga akong bulahin. Halatang hindi na i-impress ang girlfriend ko sa aking sinabi. Pero nagpatuloy lamang ako sa panlalambing. Huwag ka nang magalit pa dyan, Dion. Alam mo namang mahal kita Kahit kailan hindi kita magagawang lokohin at ipagpalit sa ibang babae. Paniniguro ko pa sa kanya. Napansin ko naman ang unti-unting pagkawala ng kanyang selos. Talaga love, gusto niyang makasigurado. Next man, ikaw lang ang love ko. Assurance ko pa sa kanya. Kaya ikaw, huwag ka nang magsiselos ha. Ano? Huwag ka nang magagalit pa sa akin. Paglalambing ko pa sa aking girlfriend. Sige na nga, hindi na ako nagagalit sa iyo. Sa puntong yon ay niyakap ako ng aking girlfriend. Doon ay nakahinga na ako ng maluwag. Pagkatapos ng ilang minutong lambingan at harutaan ay napunta sa kasalang usapan namin. Santor, kailan ba tayo ikakasal? Tanong niya sa akin. Gusto mo na ba? Panunubo ko. Oo. Sino ba naman ang ayaw na pakasalan siya ng lalaking mahal niya? Santor, gusto ko na kasing lumagay tayo sa tahimik. Wika niya. Pakakasalan kita kapag maayos na ang lahat. Ayaw ko rin na maging pabigat sa'yo. Maghahanap muna ako ng trabaho at kailangang maging maayos muna ang pamumuhay natin bago tayo magpakasal. Dion, magsusumikap ako para mabigyan kita at ang magiging anak natin ng magandang buhay. Yun naman ang pinangako ko sa kanya na inuulit-ulit ko sa tuwing na pag-uusapan namin ang kasal.
Papadudot kahit na nagseselo siya paminsan-minsan ay nagiging maayos pa rin ang aming relasyon. Nagpapakumbaba na ako sa tuwing nagtatalo kami. At kahit na possessive siya sa akin ay ayos lang sa akin para makita at ma-realize niya kinalaunan na wala siyang dapat na ipagselos dahil tapat ako sa kanya. Papadudot bawat gabi kasama ng girlfriend ko ay masaya. May kwentuhan, may dramahan at iyakan. Minsan nagsiselos din siya lalo na kapag may nagtitext sa akin. Kaya para maiwasan ang misunderstandings ay binura ko ang lahat ng nasa phone book ko at sa kanya lang ang iniwan kong number. Papadudot matagal po kaming nagkasama sa boarding house ng girlfriend ko. Pinagluluto ko pa nga siya at ganoon din siya sa akin. At dahil sa wala akong trabaho ay ako na ang naglalaban ng mga damit namin, papadudot. Hindi pa man kami kasali, sobrang dami na nang nangyayari sa amin. Pero isang araw ay tumawag ang agency ko sa akin at masaya nilang binalita sa akin na makakaalis na ako papunta ng Oman. Masaya ako nung una dahil magkakaroon na ako ng trabaho noon. Pero nalungkot din ako nang maisip ko si Dion. Ilang taon din kasi ang kontrata ko doon kaya magiging long distance ang relasyon namin. At yun nga, noong araw na yon ay ipinagtapat ko na kay Dion ang katotohanan. As expected ay magkahalong emosyon ang kanyang naramdaman. Huwag kang malungkot. Hindi ba't napag-usapan na natin to? Sabi ko kay Dion habang inaalo siya pagkatapos niyang malaman ang balita. Hindi ko maiwasang malungkot. Lalo na kapag naiisip ko magkakahiwalay tayo ng ilang taon. Sagot niya sa akin. 3 taon lang naman ako mawawala, ang sabi ko. Agad naman siyang nag-react sa sinabi ko. 3 taon? Nilalang mo lang yun. Sa Antor, maraming pwedeng mangyari sa 3 taon. Isang araw nga lang na hindi kita makita para na akong mababaliw. 3 taon pa kaya? Sa Antor, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala ka sa tabi ko. Dahil sa naging reaksyon ni Dion, nagkaroon tuloy ako ng agam-agam kung dapat ko pa bang ituloy ang pagpunta sa Oman o maghanap na lamang ng trabaho dito sa Pilipinas. Ang totoo niyan, ayaw kong umalis. Ayaw ko kasing mawalay sa iyo pero kailangan kong gawin ito. Kailangan kong magtrabaho sa ibang bansa para sa kinabukasan natin. Pero Dion, sandali lang naman ito. Maniwala ka sa akin. Kapag nandun ako ay sisikapin ko makaipon ng pera para kapag natapos ang kontrata ko ay magnenegosyo na lang tayo. At hindi na ako aalis, Dion. Kaunting sakripisyo lang to. Darating din ang panahon na magiging maayos din ang buhay natin. Paliwanag ko sa kanya. Pero pwede ka naman magtrabaho na lang sa Pilipinas, di ba? Sa totoo lang, papadudot ay yun na talaga ang best option ko. Ang magtrabaho na lamang sa Pilipinas. Kaso bigla ko naisip yung mga misfortunes ko noon may trabaho pa ako. Bukod sa matagal ko ring hinihintay na magkaroon ng trabaho sa ibang bansa. Kaso hindi nga ako swerte rito, hindi ba? At saka heto na yung opportunity na minsan lang dumating sa buhay natin. Papakawalan pa ba natin to? Malaki ang sweldo naghihintay sa akin sa Oman. Diyon, naririto na ang opportunity na magdadala sa atin sa kaginhawahan. Kaunting pagtitiis lang ang gagawin natin. Ano Diyon? Pakiusap, huwag ka nang malungkot. Pangungumbinsi ko pa sa aking girlfriend. Nagpatuloy lamang sa pag-iyak si Dion kaya nag-decide na akong yakapin siya para aluin. Huwag ka nang umiyak, love. Di bale, pagdating ko dun sa Oman, hindi ako mawawala ng komunikasyon sa iyo. Palagi akong tatawag. Yon ang paniniguro ko sa kanya. Ano? Okay ba yun sa'yo? Mamayang kaunti napatango na siya sa aking sinabi. Sige Santor, sabi mo yan ha. Huwag mo kong kakalimutan, wika pa niya sa akin habang nagpupunas ng luha sa kanyang mga mata. Papadudot, hindi ko kinaya noon na mawalay sa aking girlfriend at dahil sa gulong-gulo noon, ang isipan ko ay sumagi sa aking isipan na huwag na lamang ituloy ang aking pag-alis. Pero sa kabilang banda ay naisip ko rin na kailangan kong matuloy sa Oman para na rin sa paghahanda sa magiging kinabukasan namin ng girlfriend ko. Kaso papadudot, marami ang naglalaro noon sa isipan ko
Lalo na noong nasa airport na ako. Kaya isang desisyon noon ang aking ginawa. At ang desisyon na yon ay tiyak na magmamarka sa relasyon namin ng pinakamamahal kong girlfriend. Papadudot, habang nasa airport ako papunta ng Oman ay sobrang sakit ng nararamdaman ko dahil magkakahiwalay kami ng matagal ko ng girlfriend. At dahil sa labis na kalungkutan ay hindi ko yun kinaya. Kaya't hindi na ako tumuloy sa ibang bansa. Nagtago na lamang ako sa Maynila at nakitira sa kaibigan at bagamat kinonta ko ang girlfriend ko noon, pero nagsinungaling ako. Sabi ko roaming lang ang gamit ko, Papadudot. Mahigit 2 buwan ang inabot ng pagtatago ko sa girlfriend ko bago ako nag-decide na sabihin sa kanya ang katotohanan. O Santor, kumusta ka na dyan sa Oman? Tanong sa akin ni Dion nang tawagan ko siya noon sa kanyang cellphone. Samantala huminga naman ako ng malalim bago ako umamin sa kanya. Wala ako sa Oman, Dion. Ha? Anong sabi mo? Nasan ka? Concern na tanong niya sa akin. Hindi ako umalis ng bansa. Narito lang ako sa Maynila, sa bahay ng kaibigan ko. Pag-amin ko pa sa kanya. Nagsinungaling ako sa iyo, sorry Dion. Bakit ka nagsinungaling sa akin, Santor? Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin na hindi ka natuloy, na nandiyan ka lang? May hinanakit na sagot niya sa akin. Hindi ko nagawang sabihin sa iyo ang totoo kasi nahihiya ako sa iyo. Yun ang naging katwiran ko sa kanya. Hindi ko kakayaning mahiwalay sa iyo ng mahabang panahon kaya nag-decide akong wag na lamang umalis. Sa kabilang banda ay narinig ko naman sa kabilang linya na huminga siya ng malalim. Okay, pinapatawad na kita. Maya-maya ay sabi niya sa akin. Pwede ba tayong magkita ngayon? Total 1 oras lang naman ang biyahe mula dyan papunta rito, Dion. Nami-miss na kita, sabi ko naman sa kanya. Bakit hindi ikaw ang pumunta rito? Balik niya sa akin. Dion, alam ng mga kakilala at kaibigan natin dyan na nasa Oman ako. Hindi ba? Ayaw kong mapahiya sa kanila. Dion, sige na, pumayag ka na. Paliwanag ko naman sa kanya. Sige, pumapayag na ako. Hintayin mo ako. Yun na lamang ang naging desisyon ni Dion at ilang oras ang lumipas ay nagkita kami sa tapat ng isang hotel chain. Patawarin mo ako kung pinag-aalala kita masyado. Hindi na mauulit pa yun, Dion. Pinapangako ko sa iyo na hindi kita iiwanan pa. Yun ang sabi ko noon sa kanya pagkakita ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nag-check-in kami sa hotel. Ano na mga plano mo ngayon? Babalik ka pa ba sa lugar natin? Tanong ni Dion sa akin. Pagpasok namin sa aming kwarto. Hindi muna. Sigurado na magtatanong sila sa akin kapag bumalik ako doon ng maaga. Ayaw kong mapahiya sa kanila. Sagot ko naman. Paano ngayon yan? Wala kang trabaho? Concern niyang tanong sa akin. Maghahanap ako ngayon ng trabaho dito sa Maynila. Medyo nahihirapan ako pero buwang tiwala ko na makakahanap din ako ng trabahong nababagay sa akin. Sa pagkakataong ito hindi ako susuko. Kailangan kong kumayod para na rin sa kinabukasan natin. Paliwanag ko naman sa kanya. Agad naman siyang naniwala sa akin. Paano tayong magkakasama niyan kung wala kang balak na bumalik sa lugar natin? Muli akong napatingin kay Dion. Ikaw, ayaw mo bang sumama sa akin dito sa Maynila? Tanong ko naman sa kanya. Hindi pwede, Santor. Alam mo namang naroon ang trabaho ko. Katwiran niya sa akin. Pero malapit ka nang mag-endo, hindi ba? Tanong ko. Nagbuntong hininga naman ang girlfriend ko. Sige, kapag nag-endo na ako, sasama na ako sa iyo sa Maynila. Santor, sa totoo lang gusto kitang makasama ngayon kaso may maiiwan lang akong trabaho. Hindi kita pinipilit na sumama ka agad sa akin. Sige, tapusin mo na muna yung kontrata mo sa factory na pinagtatrabahuhan mo. Basta Dion hihintayin kita rito. Sa ngayon magtiis muna tayo na hindi magkita araw-araw. Pero sandali lang ito, paninigurado ko naman sa kanya. Sana Santor swertehin ka sa pagkakataong ito. Ako na siguro ang pinakamasayang babae at girlfriend kapag nakita kitang nagtatagumpay. Wika niya sa akin. Pagkatapos noon ay nilambing niya ako at hinalikan
Hindi nagtagal ay nagsiping kaming dalawa dahil sa labis naming pangungulila sa isa't isa. Papa Dudut, nagpatuloy ang buhay namin ng girlfriend ko pagkatapos ng pag-aming yon. Apply pa rin ako ng apply ng trabaho dito sa Maynila pero sa kasamaang palad ay wala pa ding nangyari kaya kinalabasan ay utang dito, utang doon ang nangyari. Tuwing kinsenas lang kami nagkikita ng girlfriend ko. Oo, sa una ay mahirap pero nasanay na rin kami. Pero Papa Dudut, noong na-end of contract na ang girlfriend ko ay nagsama na kami ulit sa boarding house ko dito sa Maynila. Pero ang akala kong masayang pagsasama ay napalitan naman ng problema. Samantala ng panahon na yon ay natanggap na ako sa trabaho ngunit kasabay noon ay ang planong pagbalik sa probinsya ni Dion. For final interview ka na. Ano yun? Sigurado ka ba na ma-hire ka na doon? Tanong niya sa akin na may kaunti pang pag-aalinlangan. Oo naman. Sabi kasi sa akin ni Sir Arnold ay bibihira lang ang buwabagsak sa final interview. Kaya malaki talaga ang tsansa na ma-hire ako. Sagot ko naman sa kanya. Pagkatapos ay naalala ko yung nakatakda niyang pag-uwi sa probinsya. Dion, aalis ka pa ba? Kung magkakaroon na kasi ako ng trabaho hindi mo na kailangan pang umalis. Sabi ko pa sa kanya. Kailangan kong umalis, Santor. Naghihintay sa akin ang mga kamag-anak at kapamilya ko. Sina mama at papa, nag-aalala na sa akin Matagal na rin kasi ako hindi dumadalaw sa kanila at saka nahihirapan ako sa buhay dito sa Maynila. Tingnan mo, wala pa rin akong trabaho hanggang ngayon. Ayaw ko maging pabigat sa iyo, Santor. Yun naman ang naging sagot niya sa akin. Hindi ka naman naging pabigat sa akin Dion, huwag ka nang umalis. Mami-miss kita. Pagpipigil ko sa kanya. Buo na ang desisyon ko, Santor. Pero huwag kang mag-alala. Dadalawin pa rin naman kita dito. Saka tuloy pa rin naman yung komunikasyon natin sa cellphone. Ang sabi niya sa akin. Sige, pupuntahan na lang kita palagi sa probinsya. Ngunit agad na tumutol noon si Dion sa sinabi ko. Hindi, Santor Ako na lang ang dadalaw sa iyo dito. Baka kasi makaistorbo pa yung pagluwas-luwas mo sa trabaho mo. Paliwanag pa niya sa akin. Baka naman makalimutan mo na ako pagbalik mo ng probinsya. Yun ang pangangamba ko noon sa kanya. Ano ka ba naman, Santor? Ikaw kakalimutan ko. Nung iniwan mo ako dati sa probinsya, nakalimutan ba kita? Hindi, Santor. Kahit kailan ay hindi ko makakalimutan ang kaisa-isang lalaking mahal na mahal ko. Yun ang naging assurance ni Dion sa akin kaya napapayag na rin niya ako kinalaunan. Papa Dudut, masakit man sa akin pero kailangan kong hayaan ang girlfriend ko na bumalik sa probinsya para makasama ang kanyang pamilya. Gustuhin ko man noon, nasamahan siya pero palagi siyang tumatanggi. At sa maniwala kayo o hindi, sa ilang taong relasyon namin ng girlfriend ko ay hindi niya ako kailanman pinakilala sa mga magulang niya. Wala rin akong alam sa naging buhay niya doon. Sa kabilang banda, pagkaalis ng girlfriend ko ay hindi na ako mapalagay. Hindi ako noon makatulog sa kakaisip sa kanya. Kaya naisipan ko tuloy na sundan siya sa probinsya. Ngunit nagimbal ako sa aking nadiskubre pagpunta ko sa probinsya niya. Nagulat ako nang hindi pala niya sinabi sa mga magulang niya ang tungkol sa akin. Para bang ayaw niya akong ipakilala sa kanila bilang boyfriend niya. Kinakahiya mo ba ako bilang boyfriend mo? Kumpronta ko kay Dion nang malingat noon ang kanyang mga magulang. Hindi naman sa kinakahiya kita, basta sumunod ka na lang sa akin, okay? May dahilan kung bakit kaibigan lang ang pakilala ko sa iyo. Parang tinatamad siyang magpaliwanag sa akin noon. Pero bakit nga? Anong rason? Insist ko sa kanya hanggang merong mag-sink in sa utak ko. Dion, may sinesikreto ka sa akin. Tama na, Santor, okay? Saway niya sa akin at sa halip na ipaliwanag ang lahat. Ang buong akala ko, alam na ng mga magulang mo ang tungkol sa atin. Sa relasyon nating dalawa, bakit nagsinungaling ka sa akin? Question ko sa aking girlfriend. Saka na lang ako magpapaliwanag, diin ni Dion sa akin. Na siya ko namang tinutulan. Hindi, ngayon ka magpaliwanag. Ano ba, Santor? Huwag mo nga akong pilitin. Saka mo na lang malalaman sa tamang panahon. Yun ang naging reaksyon niya sa akin. Ayaw ko sa lahat ng pinagtataguan ako ng sekreto.
Sa puntong yun ay nagalit na ako sa kanya. Pero hindi ko pa rin nakuha ang sagot sa kanya noong araw na yon. Samantala lumipas ang ilang araw ay marami na akong nadiskubre sa girlfriend ko. Karamihan sa kanila ay nagpagimbal talaga sa akin. Isa roon ang pagkakaroon pala niya ng asawa ng girlfriend ko bago pa niya ako nakilala. May anak na rin pala siya. Pero sa kabila ng mga natuklasan ko ay mahal ko pa rin ang girlfriend ko. Handa rin akong masaktan araw-araw basta wag lang kaming magkahiwalay na dalawa. Papa Dudut, alam kong may mali pero handa akong magsakripisyo para sa girlfriend ko. Masaya man siya kapiling ang mga kamag-anak at anak niya ay pipilitin kong maging masaya para sa kanya at handa akong maiwan basta babalik siya at magkakasama ulit kami kahit na kaunting panahon lamang. Mahal na mahal ko ang girlfriend ko at tanggap ko kung anuman ang katotohanang bumabalot sa pagkatao niya. Sa ngayon ay lihim pa rin ang relasyon namin ng girlfriend ko. Ang pagkakaalam ng partido niya maging ang asawa at mga anak niya ay magkaibigan lamang kami ng girlfriend ko. Pero hirap man kami sa sitwasyon namin ay hindi pa rin kami susuko na iparamdam na mahal namin ang isa't isa. Kahit na dumami pa ang komplikasyon ng aming relasyon. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Santor. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.